Cancer, paano kung sabihin ko sa'yo na sa ngayon, may isang tao na hindi makatakas sa'yo, kahit sa kanilang pagtulog. Gabi-gabi, nakikita nila ang mukha mo sa kanilang mga panaginip at ipinapakita ng tarot kung bakit. Hindi ito simpleng pagkakataon. Ipinapadala ng universo ang mensahe na maaaring magbago ng landas mo magpakailanman. Isipin mo, baka ang susi sa iyong pag-ibig, sa iyong paggaling, at sa iyong kinabukasan ay nakatago sa mga lihim na iniisip ng isang tao tuwing hating gabi. Iiwasan mo ba ito o tatanggapin ang katotohanang nakalaan lang para sa'yo? Manatili ka sa akin dahil ang ibubunyag ko ngayon ay maaaring magpabago sa iyong kapalaran sa paraang hindi mo inaasahan. Maligayang pagdating, Cancer Family. Kung nahanap mo ang mensaheng ito ngayon, hindi ito aksidente. Inilapit ka rito ng universo dahil may mahalagang bagay na naghihintay para sa'yo. Ang pagbasa na ito ay para sa Cancer Sun, Moon, Rising, at Venus, kaya kung dama ng puso mo ang enerhiya, sa'yo talaga ang mensaheng ito. Hindi nagsisinungaling ang tarot. Ipinapakita nito ang mga bulong ng kaluluwa, ang mga damdaming hindi nasasabi, at ang mga panaginip na hindi nawawala. At ngayong gabi, ating ilalantad kung bakit may isang tao dyan na hindi tumitigil sa panaginip tungkol sa'yo. Sino sila? Bakit kanila paulit-ulit nakikita sa kanilang pagtulog? At higit sa lahat, ano ang ibig sabihin nito para sa iyong hinaharap? Manatili hanggang dulo, Cancer, dahil bawat detalye ay maaaring naglalaman ng kasagutang matagal nang hinihintay ng iyong puso. Maaaring ito ang senyales na magbabago ng iyong love story magpakailanman. Tarot Energy Reading, Vivid Dream Connection. Cancer, habang binubuksan ko ang tarot para sa iyo, ang unang card na lumabas ay The Moon, isang card ng mga panaginip, ilusyon, at misteryo ng subconscious. Hindi ito aksidente. Isa itong malinaw na senyales na ang enerhiya na nakapalibot sa iyo ngayon ay nasa parehong nakikita at hindi nakikitang mundo. May isang tao, sa kung saan man, na umaabot sa iyo sa tanging lugar kung saan sila ligtas sa kanilang mga panaginip. Malakas ang kapangyarihan ng panaginip. Hindi lang ito mga larawan sa gabi, ito ay wika ng kaluluwa. Kapag may isang tao na paulit-ulit na nananaginip tungkol sa iyo gabi-gabi, ibig sabihin hindi ka kayang bitawan ng kanilang espiritu, kahit pilitin pa ito ng kanilang isipan. At Cancer, dahil likas kang intuitive at ikaw ay pinamumunuan ng buwan mismo, maaaring ramdam mo na ang enerhiyang ito na humihila sa iyong puso. Ang pangalawang card na lumabas ay The Lovers. Hindi lang ito tungkol sa pag-ibig, ito ay tungkol sa mga pagpili, sa soul ties, at sa koneksyong hindi maitatanggi. Cancer, kumpirmasyon ito, ang taong nananaginip tungkol sa iyo ay hindi estranghero. Ito ay isang tao na ang puso ay nakatali sa iyo sa paraang hindi rin nila kayang ipaliwanag ng buo. Kahit pa distansya, pananahimik, o pride ang humadlang sa kanila sa totoong buhay, ang kanilang espiritu ay bumabalik pa rin sa iyo tuwing gabi. Ang ikatlong card na lumabas ay ang Six of Cups. Madalas itong kumakatawan sa nakaraan, sa matatamis na alaala, at sa mga ugnayang parang tahanan. Para sa iyo, Cancer, ibig sabihin nito ay maaaring ang taong nananaginip sa iyo ay isa na nakasama mo na noon. Marahil isang dating minahal na lumayo, o isang taong malapit sa puso mo, ngunit hindi mo lubos na nakamtan. Paalala ng Six of Cups na ang nakaraan ay hindi basta nawawala, ito'y nananatili, bumabalik, at muling nagpapakita sa pinaka hindi inaasahang paraan minsan, maging sa mga panaginip. Cancer, magnetic ang iyong enerhiya. Dinadagsa ka ng tao dahil ibinibigay mo sa kanila ang isang bagay na hindi nila nakukuha sa iba, kaligtasan, init, at emosyonal na lalim. Ikaw ang iniisip nila kapag malamig ang mundo. Ikaw ang alaala na binabalikan nila kapag sila'y naliligaw. At dahil dito, nagiging hindi ka malilimutan. Ito ang dahilan kung bakit kanila pinapanaginipan, hindi lang isang beses, kundi gabi-gabi. Ang kanilang kaluluwa ay humahanap ng ginhawa sa tanging lugar na alam nitong tunay na kanya. Ngunit may babala rin ang tarot, paalala ng damuon na ang mga panaginip ay maaaring maghalo ng realidad at ilusyon. Maaaring nananaginip sila tungkol sa iyo dahil sabik sila sa iyong pag-ibig, ngunit hindi ibig sabihin na handa na silang harapin ito sa totoong mundo. Kaya't dapat nating suriin hindi lang ang mismong panaginip, kundi pati na rin ang dahilan sa likod nito. Cancer, itanong mo ito sa sarili, nakakaranas ka ba ng biglaang bugso ng emosyon sa gabi? Nagigising ka ba na may dalang damdaming hindi mo naman sariling sayo? Naririnig ang mga kanta, nakakakita ng mga senyales, o nararamdaman ang presensya ng isang tao kahit mag-isa ka? Hindi ito basta aksidente.
Ito ay enerhiyang espiritual na tumatawid sa iyong mundo. Ito ang iniisip nila tungkol sa iyo na umuukit hanggang sa iyong kaluluwa. At higit pa, ipinakita ng tarot ang Knight of Cups. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa panaginip, ito ay tungkol sa kilos. Ang Knight of Cups ay nagdadala ng alok, ng emosyonal na mensahe, ng isang kumpisal na gustong lumabas. Hindi lang nila iniisip at pinapanaginipan ka, naghahanda silang lumapit. Hindi mapakali ang kanilang puso. Hinahatak sila ng kanilang espiritu patungo sa iyo, kahit nagdadalawang isip pa ang kanilang isip. At ito ang pinakamagandang bahagi, Cancer, hindi mo kailangang habulin ang enerhiyang ito. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. Ikaw mismo ang panaginip, ang pananabik, ang alaala na hindi nawawala. At dahil dito, inaayos ng universo ang mga pagkakataon kung saan ang katotohanan ay hindi na maaaring maitago. Ang taong ito na laging nananaginip sa iyo ay mahihirapang pigilan ang tawag ng kapalaran. Manatili ka, Cancer, dahil sa pagpapatuloy ng pagbasa na ito, ipapakita ng mga baraha kung sino ang taong ito, anong mga senyales ang dapat mong bantayan, at ang mas malalim na dahilan kung bakit paulit-ulit na bumabalik sa iyo ang kanilang kaluluwa gabi-gabi. Met this person, yes, identity clues. Cancer, ngayong alam na natin na may isang tao na gabi-gabing nananaginip tungkol sa iyo, mas inilalapit tayo ng tarot sa katotohanan. Sino ba ang taong ito? Ang unang card na lumabas ay ang King of Cups. Siya ay isang taong malalim ang emosyon, sensitibo, at madalas ay nagtatago ng tunay na nararamdaman. Hindi palaging malinaw ang pagpapahayag nila, ngunit sa loob-loob nila, parang ilog ang tibok ng kanilang puso, malakas at umaagos. Ipinapakita ng card na ito na ang taong nananaginip sa iyo ay may mabibigat na damdamin na pilit nilang itinatago. Maaaring kalmado ang kanilang anyo sa labas, pero sa loob nila, pun sila ng mga alaala mo. Cancer, hindi ba't pamilyar ito? Isang taong minsan mong nakaramdam ng matinding koneksyon, ngunit hindi kailanman lubos na ipinakita ang katotohanan ng kanilang puso. Sumunod na lumabas ang Two of Pentacles. Isang taong nagbabalanse, nagja-juggle ng maraming bagay, at nahihirapan sa pagpili. Marahil noong malapit ka pa sa kanila, nahati sila sa mga prioridad, trabaho, pamilya, takot, o baka pati ibang relasyon. Akala nila kaya nilang hawakan lahat, pero sa huli, nawala ang balanse at nawala ka rin. Ngayon, hindi na matahimik ang kanilang kaluluwa. Kaya't gabi-gabi kanilang napapanaginipan, sinusubukang hanapin ang tapang na hindi nila nagawa noon. Ipinapakita rin ng tarot ang water energy, Pisces, Scorpio, o isa pang Cancer na katulad mo. Ang mga elementong ito ay likas na intuitive, emosyonal, at espiritual na konektado sa mundo ng panaginip. Kung dala nila ang enerhiyang ito, malinaw kung bakit napakalakas ng kanilang ugnayan sa iyo. Ang kanilang kaluluwa ay hindi makatakas sa iyo dahil ang koneksyon ng tubig ay dumadaloy lampas sa oras at distansya. Ngunit pumasok din ang Page of Swords. Ipinapakita nito ang kuryosidad, ang pagmamasid mula sa malayo. Cancer, ibig sabihin nito ay maaari pa ring pinagmamasdan ka ng taong ito sa totoong buhay. Maaaring tahimik silang sumusulyap sa iyong social media, nagtatanong tungkol sa iyo sa mga kaibigan, o paulit-ulit na binabalikan ang mga luma ninyong usapan sa kanilang isipan. Kahit wala silang direktang sinasabi, hindi talaga sila nawala. Nakagapos pa rin sila sa iyo sa paraang hindi nila kayang tanggihan. Isang malinaw na pahiwatig ang dala ng Eight of Cups, isang card ng paglayo. Malamang pinili nilang lumayo noon. Maaaring iniwan ka nila, iniisip na yon ang tamang desisyon, o baka hinadlangan sila ng sitwasyon. Ngunit kahit lumayo sila pisikal, hindi kailanman lumayo ang kanilang kaluluwa. Kaya kanila napapanaginipan, dahil sa kaloob-looban nila, alam nilang ang pag-alis sa iyo ay hindi binura ang koneksyon bagkus mas lalo pa itong pinatibay sa espiritual na mundo. Pagdating sa kanilang mga katangian, ipinapakita ng tarot na ang taong ito ay maaaring hirap magbukas ng tunay na damdamin. Maaaring nagmukhang matigas o malamig pero dahil lamang sa takot nilang maging mahina. Praktikal sa buhay pero emosyonal sa puso. May matinding hatak patungo sa iyo kahit pilit nilang itanggi. Cancer, ang kanilang mga panaginip ay hindi lamang alaala, ito ay puso nilang nangungumpisal sa pamamagitan ng panaginip ng mga bagay na hindi nila masabi ng harapan. They're dreaming, right? Cancer, ngayong alam na natin kung sino ang maaaring taong ito, mas malalim naman ang susunod na tanong, bakit kanila pinapanaginipan gabi-gabi? Anong mensahe ang dinadala ng kanilang kaluluwa sa mga panaginip na ito? Ibinubunyag ng tarot ang kasagutan.
Ang unang card na lumabas ay ang The High Priestess. Card ito ng mga sikreto, intuition, at mga nakatagong katotohanan. Ipinapakita nito na may mga emosyon silang hindi kailanman nasabi, mga damdaming itinago nila sa loob. Sa totoong buhay, maaari silang manahimik. Ngunit sa panaginip, hindi kayang magtago ng kaluluwa. Ipinapakita ng kanilang subconscious ang mga bagay na pinipigil nila sa liwanag ng araw na nakatira ka pa rin sa kanilang puso. Cancer, tandaan mo ito, may kahulugan ka sa kanila na wala sa iba. Ipinapakita ng High Priestess na ikaw ang kanilang espiritual na salamin, ang taong gumising sa emosyon na akala nila'y hindi nila mararamdaman. Ikaw ang nagpaalab sa kanilang pinakamalalim na takot at pinakamataas na pag-asa. Kaya paulit-ulit kanilang napapanaginipan, sinusubukan nilang unawain ang nawala. Ang pangalawang card ay ang Five of Cups. Card ito ng panghihinayang, kalungkutan at pananabik. Cancer, malinaw ito, pinapanaginipan kanila dahil nagsisisi sila kung paano nagtapos ang lahat. Maaaring pinagsisisihan nila ang pag-alis, ang pagpili ng pride, o ang hindi pagbibigay ng pag-ibig na nararapat sa iyo. Sa kanilang panaginip, hinaharap nila ang katotohanang hindi maitatanggi ng puso, na ang pagkawala mo ang pinakamalaking pagkawala sa kanilang buhay. At narito ang makapangyarihan, lumabas ang Two of Cups. Card ito ng unyon, pag-ibig, at soul connection. Hindi basta-basta ang kanilang mga panaginip, ito ay mga espiritual na pagkikita. Sa mundo ng panaginip, sinusubukan ng kanilang kaluluwa na muling magtagpo sa iyo, kahit hinahadlangan sila ng realidad. Kaya't gabi-gabi itong nangyayari. Hinahanap ka nila, ninanais na mahawakan ka muli, at umaasang maisulat muli ang kwento na natapos ng masyadong maaga. Ngunit marahil iniisip mo, kung ganito ang nararamdaman nila, bakit hindi sila lumalapit? Sagot ng Tarot, Eight of Swords. Nakakulong sila sa takot, sa sitwasyon, o sa sariling pagdududa. Iniisip nila na huli na ang lahat. Natatakot silang ma-reject. Baka iniisip nilang naka-move on ka na. Kaya't ang kanilang kaluluwa'y kumakapit sa natitirang daan, hanapin ka sa panaginip kung saan walang pagtanggi at laging posible ang pag-ibig. Ipinapakita rin ng Tarot ang Judgment card. Ito'y karma, paggising, isang tawag espiritual. Pinapanaginipan kanila dahil gisingin sila ng universo. Tinutulak silang magnilay, harapin ang katotohanan, at akuin ang kanilang mga pinili. Ang mga panaginip nila ay hindi lang alaala, ito ay mga aral, mga paalala, at maaaring maging babala. Hindi pinapayagan ng tadhana na manatiling tahimik ang mga kwentong hindi pa tapos. At may mas banayad na dahilan, lumabas ang The Empress card. Ipinapakita nito na pinapanaginipan kanila dahil ikaw ang sagisag ng kaginhawaan, pag-ibig, at pag-aruga. Ibinigay mo ang klase ng malasakit na hindi nila matagpuan sa iba. Sa mundong puno ng bigat, ikaw ang naging tahanan. Sa kanilang panaginip, bumabalik sila sa lugar ng init, ang lugar kung saan ligtas ang kanilang kaluluwa sa iyong presensya. At huwag nating kalimutan, Cancer, na ang iyong ruling planet ay ang buwan, ang tagapangalaga ng mga panaginip. Ang koneksyon na ito ay hindi lang tungkol sa kanila, tungkol din ito sa iyo. Maaaring magising ka na dala ang enerhiya nila dahil ang mga panaginip ay dumadaloy sa dalawang direksyon. Ang pananabik nila ay umaabot sa iyo at ramdam mo ito kahit hindi mo lubos maintindihan. Kaya bakit kanila pinapanaginipan gabi-gabi? Dahil hindi ka kayang kalimutan ng kanilang kaluluwa. Dahil ang panghihinayang ay nananatili sa kanilang puso. Dahil pinaalala ng kapalaran ang koneksyon nyo. Dahil ikaw ang kanilang ligtas na lugar, kanilang ginhawa, kanilang tahanan. Dahil hinahatak sila ng universo patungo sa paggising. Cancer, hindi lang ito basta tao na nananaginip, ito ay isang espiritual na katotohanan. Kapag ang isang tao ay nananaginip tungkol sa iyo ng ganito katindi, senyales ito na ang inyong mga kaluluwa ay hindi pa tapos sa isa't isa. Buhay ang koneksyon, kahit sa kabila ng distansya, pananahimik at panahon. At ngayon, tinatanong ka ng Tarot na maghanda, Cancer. Dahil kung magpapatuloy ang kanilang mga panaginip, darating ang oras na ang mga panaginip na ito ay tutulo patungo sa realidad. Inaayos ng universo ang mga pangyayari, at ang taong hindi ka matigilang panaginipan ay maaaring muling mailagay sa iyong landas sa totoong mundo. Yearly message, Ready Tarot Air Cancer. Cancer, ngayong natuklasan na natin kung sino ang taong ito, at kung bakit kanila pinapanaginipan, ngayon mismo ay direktang bumibigkas ang tarot para sa iyo. Ano ba ang kahulugan nito para sa iyong buhay, iyong pag-ibig, at iyong hinaharap? Ang mensahe ay malinaw at ito'y nanggagaling mismo sa puso ng mga baraha.
Ang unang card na lumabas para sa iyo ay ang Strength card. Cancer, hindi ito tungkol sa pisikal na lakas, kundi tungkol sa tapang mula sa loob. Paalala ng tarot na kahit na may isang taong nananaginip sa iyo, kahit tumatawag ang kanilang kaluluwa sa iyo, kailangan mo munang tumayo ng matatag para sa sarili mo. Ang kanilang mga panaginip ay maaaring puno ng pag-ibig, pagsisisi, at pananabik, ngunit ang una mong tungkulin ay sa sarili mong puso. Sinasabi ng strength, huwag mong hayaang mawala ka sa bigat ng emosyon ng iba. Ikaw mismo ang pag-ibig, hindi mo kailangang habulin o patunayan. Ang ikalawang card ay ang temperance. Ito ay tungkol sa balanse, pasensya, at banal na timing. Cancer, maaaring matukso kang magtanong, babalik ba sila bukas? Aamin na ba sila agad? Ngunit bulong ng temperance, lahat ay nangyayari kapag handa na ang kaluluwa. Ang kanilang mga panaginip ay paghahanda, hindi pa wakas. Paalala ng universo, manatiling payapa, magtiwala sa proseso, at bigyan ng puwang ang paggaling para sa iyo at para rin sa kanila. Sumunod ay ang Ace of Cups, isang pagbuhos ng biyaya. Cancer, ito'y simbolo ng bagong pag-ibig, bagong simula, at damdaming umaapaw. Paalala ng tarot na ang mga panaginip na ito ay hindi hungkag na ilusyon, ito'y mga binhi ng isang bagay na higit pa. Maaaring pagbabalik ng nakaraan o panibagong kabanata kasama ang isang taong may ganitong enerhiya. Ang universo ay naghahanda na biyayaan ka ng pag-ibig na umaapaw. Ngunit narito rin ang isang babala. Lumabas ang Seven of Swords. Card ito ng mga nakatagong katotohanan, pandaraya, o takot na magsabi ng totoo. Cancer, pinaalalahanan ka ng tarot na mag-ingat. Kung lalapit man sila, huwag mong tanggapin ang salita lamang, hanapin ang kilos. Maaaring ipakita ng panaginip ang kanilang puso, ngunit sa totoong buhay, kailangan nila itong patunayan. Protektahan ang sarili. Igalang ang iyong halaga. Paalala, hindi ka dapat manatili bilang sikreto ng isang tao, ikaw ay dapat maging kanilang pinili. Isang makapangyarihang senyales din ang lumabas, ang Four of Wands. Ito'y simbolo ng katatagan, pagkakaisa, at masayang muling pagkikita. Cancer, ipinapakita ng tarot na kung talagang nakalaan ang koneksyong ito para sa iyo, maaari itong magdala ng pangmatagalang kaligayahan. Hindi lamang ito tungkol sa pagsisisi, ito'y palatandaan ng posibilidad ng pagbabalik, pagdiriwang, at kapayapaan. Para sa ilan sa inyo, maaaring ito'y reunion na hahantong sa mas matibay na commitment kaysa dati. Ngunit higit sa lahat, dumating ang Hermit card. Ito'y karunungan, pagmumuni-muni, at panloob na liwanag. Paalala nito, makinig ka sa iyong sarili. Huwag magmadali sa mga kasagutan dahil lamang sa isang tao ay nananaginip tungkol sa iyo. Tanungin ang sarili, ano ba talaga ang gusto ko? Ano ang makakabuti sa aking puso, sa aking paglago, at sa aking kinabukasan? Tinuturo ng hermit na minsan, ang mga kasagutan na hinahanap natin sa iba ay nasa loob na natin. At sa huli, isinasara ng tarot ang mensaheng ito sa pamamagitan ng The Sun card, kaligayahan, kalinawan, at pagpapala. Cancer, anuman ang mangyari sa taong ito, pangako ng universo na ang landas mo ay patungo sa liwanag. Hindi ka mananatili sa pagkalito magpakailanman. Ang mga panaginip, senyales, at synchronicities, lahat ng ito ay nagtutulak sa iyo patungo sa kaligayahan. Kung sila man ay muling maging bahagi nito o hindi, isa ang malinaw, papasok ka sa isang yugto ng pag-ibig, kalinawan, at kasaganaan. Ano, kung gayon, ang mensahe ng tarot para sa iyo, Cancer? Maging matatag sa sarili. Magtiwala sa banal na timing. Protektahan ang puso laban sa mga kalahating katotohanan. Manatiling bukas sa bagong simula. Alalahanin ang iyong tunay na halaga. At higit sa lahat, tandaan, nakasulat na ang kaligayahan sa iyong hinaharap. Cancer, ang tarot ay hindi nandito para itali ka sa nakaraan, narito ito upang palayain ka para sa kinabukasan. Ang mga panaginip ay senyales, ngunit ikaw pa rin ang may hawak ng desisyon. At bulong ng universo, piliin mo ang landas na nagbibigay karangalan sa iyong puso, at kasunod nito, darating ang liwanag. Cancer, habang dumarating tayo sa dulo ng tarot journey na ito, isang katotohanan ang kumikinang ng higit sa lahat, hindi ka malilimutan. May isang tao dyan na gabi-gabi ay nananaginip tungkol sa iyo dahil iniwan ng iyong enerhiya ang isang bakas na hindi kayang burahin ng oras, distansya, o pananahimik. Patuloy na tinatawag ng kanilang kaluluwa ang sa iyo at ipinapakita ng universo ang mga senyales na ito upang ipaalala sa iyo, hindi ka invisible, hindi ka nakalimutan. Ngunit narito ang pinakamahalagang paalala, Cancer.
kahit bumalik man o hindi ang taong ito, ang mismong mga panaginip na ito ay patunay ng iyong kapangyarihan. Ikaw ang panaginip, ang alaala, ang tibok ng puso na nananatili. At ito'y paalala ng bagay na minsan mong nakakalimutan, karapat-dapat kang mahalin, hindi lang sa panaginip ng iba, kundi sa totoong buhay. Hinihikayat ka ng tarot na itaas ang iyong ulo. Kung sakaling lumapit sila, salubungin mo ng may karunungan, hindi desperasyon. Hayaan mong patunayan nila sa pamamagitan ng kilos, hindi lang salita, na handa na silang parangalan ang koneksyon. At kung hindi sila bumalik, tandaan mo, iyon ay dahil may mas dakila pang nakalaan para sa iyo ang universo. Ang Ace of Cups, the Star, at the Sun ay nangakong bahagi ng iyong landas ang pag-ibig, paggaling, at kaligayahan. Hindi maikakaila sa iyo ang bagay na nakatakda para sa iyo. Kaya't Cancer, tanggapin mo ang mensaheng ito bilang aliw at kapangyarihan. Maaaring may taong nananaginip tungkol sa iyo, ngunit tandaan, ang iyong buhay ay hindi umiikot sa panaginip ng iba. Ang iyong buhay ay nandito, ngayon, nasa iyong mga kamay. At kapag pinili mo ang sarili mo, kapag pinili mo ang pag-ibig, ang paggaling, at ang liwanag, tutugon ang universo ng mga pagpapalang higit pa sa iyong inaasahan. Cancer, napakahalaga ng iyong kaluluwa. Natatangi ang iyong pag-ibig. At naghihintay na ang iyong kapalaran. Lumakad ka ng may tapang at hayaang sorpresahin ka ng universo.